napapansin niya lahat ng kilos ko. Ilang oras ang lumipas. Nakatulog din ang mag-ina. Naglalaro pa rin sa isipan ni Basilio ang sinapit ni Crispin sa sulok ng kumbento habang takot na takot. Umiikot sa isipan niya ang mga daing at sigaw ni Crispin habang wala siyang magawa dahil sa sariling takot. Sa kapaguran, nakatulog din si Basilio. Ngunit sa kanyang pagtulog, siya ay nagkaroon ng isang masamang panaginip. Napanaginipan niya si Padre Salvi na pinapalo si Crispin kasama ang sakristan mayor dahil siya raw ay magnanakaw. Pinaglaban ni Crispin na hindi siya ang nagnakaw at ang sakristan mayor ang tunay na nagnakaw. Nakisama na rin sa pagpapalo ang sakristan mayor na walang tigil. At dahil sa panaginip na iyon, nagising si Basilio. Crispin! Umahal ko, anak. Diyos ko po, napano ka? May problema ka ba? Inay, ayaw ko naman magsakristan. Sunduin niyo na po ang si Crispin at sa kumbento at kunin niyo na po ang aking huling sweldo. Ipapag-iusap ko po kay Don Ibarra na tanggapin po nila akong bilang tagapag-gustol po ng hayop nila. Pagpaparalin niyo po si Crispin kahit bilas o pustasyo. Mabait naman po si Don Crisostomo. Baka bigyan nila ako ng gatas na gustong-gusto ni Crispin o kaya po bigyan nila ako ng isang batang kalabaw at pagtanda ko po ay magsasaka ako at mag-aararo, hindi ba yun ina? Pumayag na po kayo, ina! Pumayag na po kayo, ina! Oo, papayag na ako. Ayaw ko na po magsakristan! Kinaumagahan ay maagang namitas si Sisa ng mga pinakahinog at pinakaberding gulay sa kanyang gulayan. Inalagay niya ito sa isang bakol at saka umalis upang pumunta sa simbahan at kausapin ang kora. Tao po! Tao po! Magandang araw po sa iyo. Sino po kayo? Ako po si Sisa, ang ina ng dalawang sakristan na si Basilio at si Crispin. Nais ko po sana makausap ang kura. Hindi maaari. May sakit ang Cora. Kung ganun po ay, maaari ko po ba makausap ang anak mo si Crispin? Huwag kang magkaila. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa inyo na. Sure. Si Basilio lamang po ang nasa bahay at si Crispin ay naiwan dito. Nais ko po sana siya kausapin. Naiwan nga, pero tumakas pa rin kasi ang daming ninakaw. Baka nga hinahanap na siya ng Guardia Civil sa inyo eh. Alam mo, napakabuti mo sanang asawa pero mayroon ka namang masasamang mga anak tulad ng kanilang ama. Lalo na yung maliit. Hindi! Naiwan nga po siya dito. Tulungan niyo po ako. Hindi po siya umuwi. Tumayo ka nga! Ano ba? Umalis ka nga! Umalis ka nga! Nakakahiya ka dito sa simbahan! Sa tabi ng lawa, nag-uusap sina Ibarra at ang binatang guro. Itinuro ng guro kay Ibarra kung saang panig ng lawa itinapon ang labi ni Don Rafael, pati na rin ang kaniyang mga naitulong at magagandang gawain. Ginoong Ibarra, dito sa lawang ito itinapon ng iyong ama. Salamat sabagat alam ko na ngayon kung saan tinapon ang aking ama. Pagdating sa kanilang dampa ay nagulat siya sa kanyang nakita. Mga Guardiang Civil na naghahanap sa kanilang bahay na tila may hinahanap na tao. Uy, siya yun! Oo nga! Tara na! Diyos ko po, yung mga anak ko! Diyos ko po! Yung mga anak ko! Ikaw ba si Sisa? Opo, ako po si Sisa. Yung may dalawang anak na magdanakaw? Ngunit hindi magnanakaw mga anak ko! Huwag ka nang magmaang-maangan pa! Nakatakas na ang iyong panganay na anak, ngunit nasaan ang mas bata? Hindi ko alam! Simula pa kahapon! Kung gayon ay, ikukulong ka namin kapag hindi mo ilabas ang iyong mga anak. Hindi! Yan! Diyan ka nakawagay, makulong sa bilangguan hanggang di mo tinuturo ang iyong anak! Walang magawa si Sisa, kundi umiyak. Nakarating sa Alperes ang balita, kaya't nagdesisyong palayain si Sisa.
krimeng iyon ang kasalanan ng Gora. Makawala ng biyag at huwag na biyagin kailanman. Kasi na nga asawa na nga lang yung wala pang kwenta at may mga anak pang magnanakaw. Uy, malaya ka na. Gula-gulanit na ang kanyang damit dahil sa pangit na kondisyon sa kulungan. Hindi na ininda ni Sisa ang nangyari sa kanya, bagkus ay hinanap na lamang niya ang kanyang mga anak. Inay! Inay! Nasaan ka na po? Nandito na po ako! Mga anak ko! Inay! Inay! Nandito ba ako? Hoy! Ikaw ang hinahanap ng bata. Huwag kang gawa ng masama. Sa takot ni Basilio ay napatakbo siya at di sinasadyang napunit ang tela ng kaniyang damit na may bahid na ng dugo at nasabit sa sanga ng isang malagong halaman na malapit sa bangin. Hangin? Nakita mo ba yung anak ko? Hindi? Saging, nakita mo ba yung anak ko? Hindi rin? Ikaw, nakita mo ba yung mga anak ko? Nakita mo ba? Tubig, nakita mo ba yung mga anak ko? Hindi rin? Crispin! Basilio! Crispin! Habang nag-uusap sina Ibarra at Maria Clara ay biglang dumating si Padre Salvi. Magandang umaga, Padre Salvi. Tunay nga napakasarap makasino ng hangin. May isang kasiyahan sa bukid ang ininda ng ating mga kaibigan. Maaari ba kayong tumalo? At saan naman gaganapin ang kasiyahang ito? Sa may patis po, sa may gubat, pinaraos malapit sa mga puno ng mga balitis. Yun po kasi ang napili ng mga dalaga. Patunay na wala akong sama ng loob dahil sa nangyari. Malugod kong tinatanggap ang iyong paanyaya. Clara, kita na lamang tayo bukas. Padre Salvi, mauna na po ako. Ginoong Kristo mo, hindi niyo po ako kilala. 2 araw na akong hihintay sa iyo dito sa San Diego. Kailangan ka po ba sa akin? Gusto ko sanang humingi ng tulong. Tara, sumama ka sa akin. Nakita nila ang paparating na kalalakihan at ang isa ay tumugtog pa ng gitara. Masipagdasal tayo. Takpan mo ang tapal! Sa tapat ng paa mo, delikado na. Baka mapasukan ng tubig. Huwag magalaw! Nagsigawan ng mga babae nang malaman may butas ang bangka nila. Lumipat ang ilang mga lalaki sa bangka ng mga babae. Si Ibarra ay tumala kay Maria Clara. Si Alonio lumapit kay Victoria. Naging pares-pares ang magkakatala sa bangka. Ang bangkero ay tahimik lang na nagsasagawan. Papunta sila sa baklad ni Kapitan Tiago. Di naglaon ay dumating din sila sa isa sa mga baklad. Maaari ka bang kumanta, Victoria? Ngunit ayaw ko. Ikaw na lang ang awit, Maria Clara. Ngunit malulungkot ang aking mga awit. Mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakali makita kita muli. Pagsikat ng araw, paglipas ng gabi. Isang mangingisda ang nagsalok ng isda sa baklad.
Wala siyang nahuli ni isang isda kahit paulit-ulit na siyang nagsasalok. Si Leon ay tumulong sa pagsalok ngunit nagulat siya dahil ang tumambad sa kanya ay isang buhaya. Buhaya! May buhaya sa buklad na ito! Matapos makapagmisa ng maaga si Padre Salvi, ay nagtuloy ito sa kumbento upang kumain ng almusal. Ano ang iyong nayaya? Padre Salvi, may dumating pong hingin para sa iyo. Buenas, ihanda ang karat. Narayan ka pala, Ginoo. Balang po yata kayo. Maupo ka. Paglilingkod ba ako sa iyo? May nais lang po akong igunisa sa inyo. Bakit po kayo nagsusulat ng hero politiko? Sa panahon ngayon, mabasa nila ang aking sinusulat at siyak na hindi pinapahalagaan at susunugin pa ito. Ngunit ang susunod na salinhay ay higit na matalino. Anong wika po ba ang inyong sinusulat? Sa ating wikang Tagalog, Pwede po bang gamitin ang hero politiko bilang wikang Tagalog? maaari. Higit na mas mabuti ang alpabetong Tagalog kaysa sa Latin. Nais ko po sana humingi ng payo sa inyo. Gaya lamang ng aking ama nung nabuhay pa lamang siya. Nais ko pong magpatayo ng paaralan at bilang paalalan rin sa aking kasundahan. Pangarap ko rin iyan. Pangarap ng isang baliw. At isipin din nilang baliw ngayon. Dahil nanghihingi ka ng payo sa taong napagkamalang baliw. Naniniwala ako na mangyayari ang aking plano na walang sagabal. Matutuloy ang inyong plano kung makikipagtulungan kayo sa mga taong sasabihin ko. Toong makapangyarihan ng Cora, subalit hindi ako naniniwala sa mapang-abusong, takas at kapangyarihan. Ang pamalaan ay walang pinapakinggan, kundi ang kura. Isang malabis po ang inyong payag. Sa katunayan, wala pa pong bayan ang dumarating. Pipi ang bayan, kaya walang dumarating. Ngunit darating din ang panahong iyon. Nauunawaan ko po ang inyong sinasabi, ngunit dapat niyong malaman na ang mga nanggaling utos sa itaas ay hindi pinapatubad pagdating sa ibaba. Ang nanunungkulan ay mapang-abuso. Sapagkat ang inyong natinatapakan ay nasa sa mga pangyarihan ng mga taong nagpapahalik sa kanilang mga kamay. Nagpapahalik ng kamay? Hindi niyo ba alam na sila ay may kakagawan ng pagkamatay ng aking ama? Hindi ko nais na nakipaghiganti sa aking ama, ngunit alang-alang sa kapanganakan ng reliyon. Hay, iho! Huwag mo na niyong gawin ang inyong pinaplano hanggat hindi niyo lubusang natatanggap ang kasarian ng inyong ama. Matutulungan kaya nila ako at paniniwalaang ipapatayo ko ang paaralan at magsilbing tulay upang lumaya ang kamangmangan ng bayang ito? Mabigo man kayo, nakakatuwang nagawa ninyo ang nararapat niyong gawin. Naniniwala po ako sa inyong sinasabi. Salamat po, Ginoo, at sa ngayon din po ay papatungo ako sa isang Cora. Hindi niya sana gaya ni Padre Damaso. Paalam po. Sa lahat ng may handaan sa piyesta ng San Diego, isa kay Kapitan Tiago ang pinakamalaki. Sinadya niya ito dahil kay Maria Clara at iba. Anak, may pasalubong ako sa iyo. Ito ay isang agnas na brilyante at esmeralda at isang kapiraso ng kahoy na mula sa bangka ni San Pedro. Napakaganda naman po ito, Ama. Salamat po. O siya, Ama. Sige anak, ngunit umuwi ka ng maga dahil dadarating si Padre Damaso. Doon ka na maghapunan, Ibarra. Salamat po sa imbitasyon, Ginoo, pero may hinintay po akong bisita. Magandang umaga sa iyo, Tasyo. Ang magsaya ay hindi nagpapakahulugan ng isang kabaliwan. Ang iyong pananaw ay tama, subalit wala tayong magagawa. Ito ang kagustuhan ng kura at kapitan. Eksaktong alas 8 ng umaga nang simula ang prosesyon. Ito ay dinaan sa ilalim ng tolda at inilawan ng matandang dalaga na kausap sa kapitan ni San Francisco.
Sinunod ni Ibarra ang payo sa kanya ng pilosopo. Sa kabutihang palad ay nagtagumpay ang proyekto. Nakapag-ipon sila ng puhunan sa paggawa ng paaralan. Isang araw, bago gawin ang nasabing proyekto, ay idinaos ang paglalagay ng palitada na pundasyon ng paaralan. Kinausap ni Nol Juan ang taong madilaw na siyang humihila sa panghugos. Pagkatapos mailagay ang mahalagang bagay sa silindohong kaha, ay binigyan ng alkalde si Ibarra ng isa sa mga ito. Napilitan si Ibarra na bumaba. Kinakabahan si Ibarra sa pagbaba, habang ang taong madilaw ay tila nababagabag at pinagpawisan ng malamig. Nagbabantay si Elias hanggang sa nagulat na lamang ang lahat dahil sa isang malakas na ugong. Nabalot ng makapal na alikabok ang paligid. Nagsigawan ng lahat dahil sa nalansag ang panghugos ng hindi inaasahan. Mabuti at naligtas ni Elias si Ibarra